Sa napakalawak at tahimik na karagatan, may isang nilalang na parang hindi taga-Earth. Isang hayop na sobrang kakaiba at para siyang alien. Ang nilalang na ito ay ang octopus. Mahigit 500 million years na itong nabubuhay sa planeta. Mas matanda pa ito kaysa sa mga dinosaur. At hanggang ngayon isa pa rin ito sa pinakamisteryosong hayop sa dagat. Sa unang tingin mukha lang itong simpleng sea creature. Pero habang mas pinag-aaralan ito ng mga scientist, mas lalo nilang napapansin na parang may kakaiba talaga rito. Sa katunayan, ang octopus ay hindi ordinaryong hayop. Parang isa itong alien na aksidenteng napunta sa Earth. Paano ko nasabi? Sa katunayan, kayang baguhin ng octopus ang itsura ng katawan nito sa loob lang ng ilang segundo. Mula sa makinis na balat, bigla itong nagiging magaspang at matinik na parang koral o bato sa ilalim ng dagat. At hindi lang basta kulay ang nababago nito. Pati texture ng balat nito, kaya nilang gayahin. Dahil dito halos imposible itong makita ng mga predator. Minsan pa nga, nasa harap mo na pala ang octopus pero hindi mo pa rin napapansin. Bukod pa dito, may ilang klase pa nga ng octopus na kayang manggaya ng ibang delikadong hayop sa dagat. May iba na nagpapanggap na sea snake. May iba namang ginagaya ang lionfish para takutin ang kalaban. At mayroon ding species na may nakakasilaw na electric blue rings sa katawan. At babala iyon na may sobrang makapaminsalang lason nila. Parang sinasabi nilang lumayo ka kung ayaw mong mamatay. Pero hindi lang camouflage ang dahilan kung bakit sobrang kakaiba ng octopus. Dahil habang mas nalalaman ng science ang tungkol dito, mas lalo itong nagiging misteryoso. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Isipin mo na lang kasi, mayroon itong 3 hearts, oo 3 puso. At ang dugo nito ay kulay blue dahil gumagamit ito ng copper sa katawan imbis na iron para magdala ng oxygen sa katawan nila. Dahil dito, kaya nitong mabuhay sa kalaliman ng dagat kung saan may mataas na pressure na kayang durugin ang karamihan ng mga nilalang. At ang mas nakakagulat pa rito ay ang utak nila. Ang pangunahing brain ng octopus ay nakapalibot mismo sa lalamunan nito. At ang mas kakaiba pa, hindi lang isang utak ang ginagamit nito para mag-isip. Dahil bawat galamay nito ay may sariling mini nervous system. Ibig sabihin kayang gumalaw at magdesisyon ng bawat tentacle nila kahit hindi direktang inuutos ng main brain. Parang may sarili silang isip. Kaya minsan habang ang isang galamay ay naghahanap ng pagkain, ang iba naman ay sabay na nag-e-explore ng paligid. Parang 8 utak na nagtutulungan sa iisang katawan. At dahil dito maraming scientist ang naniniwalang isa ang octopus sa pinakamatalinong nilalang sa karagatan. Isa itong buhay na labi mula sa sinaunang mundo. Panahon kung kailan may mga kakaibang mga nilalang pa ang naghahari sa dagat. At habang mas pinag-aaralan natin ito, mas lalo nating naiisip na baka hindi pa talaga natin lubos na naiintindihan kung gaano kakaiba ang buhay sa Earth. Ganun pa man ang isa sa pinaka nakakabilib na kakayahan ng octopus ay ang pagtatago nito. Hindi ito simpleng camouflage lang. Isa itong biological miracle. Meron kasing 3 special na layers ang balat nito na nagtutulungan para baguhin ang kulay at itsura ng katawan nito. Ang tawag dito ay chromatophores, iridophores at leucophores. Ang chromatophores ang unang depensa nila. May laman itong maliliit na pigment sacs na kayang kontrolin ng octopus anumang oras. Kapag lumawak ang mga ito, nagbabago agad ang kulay ng balat nito. Mula sa pula, nagiging dilaw. Mula brown ay nagiging kulay bato o buhangin naman. At lahat ng ito ay nangyayari sa isang kisap mata lang. Pero hindi doon nagtatapos ang kakayahan nito. Noong 2015, may nadiskubre ang mga researcher na mas lalong nagpamangha sa scientific community. Napag-alaman nilang mayroong photoreceptor genes ang balat ng octopus. Ibig sabihin posible itong makakita gamit mismo ang balat nito. Oo, tama ang narinig mo. Parang nakakaramdam ang balat nito ng liwanag at kulay kahit hindi ginagamit ang mga mata nito. Kaya siguro sobrang perpekto nitong magtago sa paligid. Parang ang buong katawan nito ay isang buhay na sensor na patuloy na nagbabasa ng environment sa ilalim ng dagat. At habang mas marami tayong nalalaman tungkol sa octopus, mas lalo nating naiisip na baka isa ito sa pinakakakaibang nilalang na nabuhay sa Earth. Sa kabila nito, hindi tulad ng ibang hayop, ang kakayahan ng octopus na magpalit ng kulay ay hindi dumadaan sa hormones. Sa halip, direktang kontrolado ito ng nervous system nila. Kaya habang ang chameleon ay nangangailangan pa ng ilang segundo bago tuluyang magbago ng kulay, ang octopus naman ay halos instant kung mag-transform. Parang pumipindot ang sila ng switch. Sa loob ng isang iglap, kaya nitong mag-iba ng kulay, pattern at itsura sa buong katawan nito.
Sa ilalim ng maliliit na pigment sacs sa balat nito, may iba pang espesyal na cells na nagtutulungan para gawing mas perpekto ang camouflage nito. May tinatawag din na iridophores. Sila ang responsable sa makikintab na kulay blue at green na madalas makita sa katawan ng octopus. Para silang natural na salamin na kumokontrol kung paano tumatama ang ilaw sa balat nito. Mayroon din silang leucophores, ang pinakahuling layers ng balat nila. Ito naman, ang mga cells nito ang nagre-reflect ng puting liwanag. Kaya minsan parang may maputla o malamultong glow ang katawan ng octopus habang gumagalaw sa ilalim ng dagat. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng systems na ito, nagiging halos imposible nang makita ang octopus. At ang pinaka nakakagulat, lahat ng ito ay kontrolado ng nervous system nila ng sobrang bilis. Mas mabilis pa kaysa sa kayang iproseso ng mata ng tao. Pero hindi lang kulay ang kayang baguhin ng octopus, kaya rin nitong baguhin ang texture ng balat nito. Mayroon kasi itong maliliit na structures na tinatawag na papillae. Dahil dito, kaya nitong gawing makinis, magaspang, matinik o parang bato ang balat nito anumang oras. Sa loob lang ng mas mababa sa 1/5 of a second, kaya nitong magmukhang coral, buhangin o bato sa ilalim ng dagat. Isipin mo na lang, isang malambot na nilalang na kayang magmukhang matigas at kayang magpanggap na parang bahagi sila ng paligid sa loob lang ng ilang sandali. Parang literal itong naglalaho habang nakatingin ka. Pero may isa pang bagay na mas lalong nagpapagulo sa isip ng mga scientists. Ang octopus ay colorblind. Oo, hindi nito nakikita ang mga kulay katulad ng tao. Pero kahit ganon, kaya pa rin nitong gayahin ng eksakto ang kulay ng paligid nito. Pero paano? Ayon sa mga researcher, may light-sensitive proteins ang balat nito. Ibig sabihin kayang maramdaman mismo ng balat nito ang liwanag, dilim at anino nang hindi gumagamit ng mata. Parang ang buong katawan nito ay direktang nakakabasa ng environment sa paligid. Kaya sa madilim at malalim na bahagi ng karagatan, nagiging perpektong taguan ito para sa octopus. Pero para mas maintindihan kung gaano talaga kakaiba ang nilalang na ito, kailangan nating tingnan ang isa sa pinaka-nakakagulat na bahagi ng katawan nila, ang nervous system. Dito talaga nagsisimulang magmukhang alien ang octopus. Tayong mga tao at karamihan ng mga hayop ay may centralized brain. Iisang utak ang pangunahing kumokontrol sa buong katawan natin. Pero iba ang octopus. Bagamat mayroon itong main brain, maliit na bahagi lang yon ng kabuuang nervous system nito. Meron itong hundreds of millions ng neurons, halos kapantay ng bilang ng neurons ng isang aso. Pero ang nakakatakot na parte, halos 2/3 ng neurons nito ay wala mismo sa utak. Sa halip nakakalat ang mga ito sa bawat galamay nito. Ibig sabihin bawat tentacle ay may kakayahang kumilos, magdesisyon at mag-react ng halos mag-isa. Parang bawat braso nito ay may sariling isip. Habang ang pangunahing utak ay nag-iisip ng direksyon o panganib, ang mga galamay naman nito ay sabay-sabay na nag-i-explore, humahawak at naghahanap ng pagkain ng independent. Parang isang katawan na may 8 magkakahiwalay na utak na nagtutulungan sa ilalim ng dagat. Ito pa ang mas nakakabaliw isipin sa mga octopus. Sa sobrang lalim at dilim ng karagatan, ang octopus lang ang nag-iisang gumagalaw sa malamig na abyss. Walang liwanag, walang tunog, puro kadiliman lang. At habang gumagalaw sila, tuloy-tuloy pa rin nilang binabasa ang paligid, bawat bato, bawat anino, bawat maliit na galaw sa tubig. At sa loob lang ng ilang segundo, ina-adjust agad nito ang kulay at texture ng katawan nito para manatiling nakatago. Sobrang bilis ng proseso na halos hindi kayang sundan ng mata ng tao. Ayon sa mga pag-aaral, kayang baguhin ng octopus ang itsura ng balat nito ng mahigit 170 times sa loob lang ng 1 hour. At ang reaction time nito, mas mabilis pa kaysa sa pagkurap ng tao. Sa loob ng halos 200 milliseconds, nakakapagdesisyon na ito kung lalaban, tatakas o magtatago. Isang napakaikling sandali na pwedeng magdesisyon kung mabubuhay ba ito o mamamatay. Pero habang mas pinag-aaralan ng science ang octopus, mas lalo itong nagiging nilalang na parang alien. Bukod sa komplikado ang nervous system nito, may kakaiba pa siyang katangian. Ito yung kakayahan niyang iayos ang mga neurons na niya. Gaya ng sinabi ko kanina, maliit lang na bahagi ng neuron niya ang nasa utak nito at ang karamihan ay nakakalat sa 8 galamay nito. At bawat isa sa mga galamay na iyon ay kayang gumawa ng sariling desisyon nang hindi humihingi ng utos mula sa main brain. Parang independent creatures ang bawat braso nito. At mas lalong nakakakilabot ay ang isang bagay. Kapag naputol ang isa nitong galamay, patuloy pa rin itong gumagalaw. Oo. Kahit wala ng koneksyon sa katawan, kaya pa rin nitong tumugon sa paghawak, umiwas sa panganib at galugarin ng paligid ng halos 1 hour.
Parang may sarili pa rin itong isip kahit hiwalay na sa katawan. At hindi ito random na pangyayari. Parte talaga ito ng survival system ng octopus dahil ang mga galamay nito ay ginawa para sumuot sa madidilim na siwang ng bato at coral reefs. Habang walang nakikita ang mga braso nito, gumagamit naman ito ng touch at chemical sensors para maramdaman ang paligid. Parang may 8 explorer na sabay-sabay naghahanap ng pagkain sa dilim. At habang abala ang mga galamay sa paghahanap, ang pangunahing utak naman nito ay nag-iisip ng strategy, nag-aalala sa panganib, at nagtatanda ng impormasyon. Parang may tahimik na komunikasyon sa pagitan ng utak at mga galamay nito. Isang sistema na halos wala tayong katulad na nakikita sa ibang hayop. At dito mas lalong nagiging parang alien ng octopus. Mayroon itong 3 hearts na tuloy-tuloy na nagpapadaloy ng kulay blue na dugo sa katawan nito. Dahil sa copper-rich blood nito, kaya nitong mabuhay sa mga bahagi ng dagat na halos walang oxygen. Mga lugar na sobrang lalim at sobrang pressure, na halos walang ibang nilalang ang kayang mabuhay. At ang pinaka nakakagulat pa, nakapalibot mismo sa lalamunan nito ang utak nito. Ibig sabihin, kapag kumain ito ng bagay na masyadong malaki, pwede nitong masira ang sarili nitong brain. Parang kahit ang anatomy nito ay sumusunod sa sarili nitong rules. At may isa pang bagay na mas lalo pang nagpamangha sa mga scientists. Ang octopus ay may kakayahang baguhin mismo ang sarili nitong biology sa pamamagitan ng tinatawag na RNA editing. Kaya nitong baguhin kung paano gumagana ang ilang bahagi ng katawan nito habang nabubuhay. Parang ina-adjust nito ang sarili nitong system depende sa sitwasyon. Habang karamihan ng hayop ay kailangang hintayin pa ang evolution sa loob ng libo-libong taon, ang octopus ay parang nag-a-adapt agad sa kasalukuyan. Palaging nagbabago, palaging umaangkop, palaging nauuna. Ganun pa man, may isa pang kakayahan ng octopus na mas lalong nakakapangilabot. Kapag nasa matinding panganib ito, hindi lang ito basta lumalaban o tumatakas. Kaya nitong isakripisyo ang sariling katawan para mabuhay. Kapag nahuli o nasunggaban ng isa nitong galamay, maaari nitong putulin ang galamay na iyon at iwanan habang tumatakas. At habang abala ang predator sa gumagalaw na naputol na braso, nakakatakas naman ang octopus sa dilim ng karagatan. Pero ang pinaka nakakagulat, hindi permanenteng nawawala ang galamay na iyon. Unti-unti itong tumutubo muli hanggang maging buo ulit, parang walang nangyari. Parang kayang i-reset ng octopus ang sarili nitong katawan. Hindi lang ito basta nabubuhay. Parang binabago nito mismo ang kahulugan ng survival. Habang ang karamihan ng hayop ay sumusubok umiwas sa kamatayan, ang octopus naman ay tila hinahamon ng kamatayan. Palagi itong nag-a-adjust, palaging nagbabago, palaging naghahanap ng paraan para manatiling buhay sa isa sa pinakamadilim na lugar sa Earth. At dahil dito tinatawag ng ilang scientist ang octopus na isa sa pinaka-advanced survival creatures sa planeta. Hindi lang ito master ng camouflage. Para itong isang buhay na Swiss Army knife sa ilalim ng dagat. Punong-puno ng kakaibang kakayahan na ginagamit nito ng sobrang talino at eksaktong timing. At ang isa pa sa pinakakahangahangang abilities nito ay ang mimicry, ang kakayahang magpanggap bilang ibang nilalang. Sa mundo sa ilalim ng dagat, ang panlilinlang ay literal na usapin ng buhay at kamatayan. At dito sobrang magaling ang octopus. Isa sa pinakasikat na halimbawa ay ang mimic octopus. Matatagpuan ito sa Lembeh Strait sa Indonesia. At ayon sa mga researcher, isa ito sa pinaka-advanced shape-shifting animals na nakita sa Animal Kingdom. Kapag may panganib, hindi lang ito nagpapalit ng kulay o texture. Ginagaya talaga nito ang ibang delikadong hayop. Kaya nitong kopyahin ng galaw ng flatfish habang dumudulas ito sa ilalim ng dagat. Kapag gusto nitong takutin ng predator, binabaluktot nito ang katawan para magmukhang makamandag na sea snake. At kung kinakailangan pa, kaya rin nitong mag-anyong lionfish. Kasama pa ang itsura ng matinik at delikadong spine nito. Parang sinasabi nito sa predator, "Huwag mo akong subukan." Pero ang pinaka nakakagulat dito, hindi random ang ginagawa nitong panggagaya. Pinipili nito kung anong hayop ang dapat gayahin depende sa sitwasyon. Ibig sabihin, parang naiintindihan nito kung ano ang kinatatakutan ng mga predator sa paligid nito. At yun ang ginagamit nito laban sa kanila. Ayon kay Dr. Alex Schnell, isang explorer at researcher na mahigit 15 years nang nag-aaral ng mga shape-shifting sea creatures, napakalalim ng intelligence ng octopus kumpara sa iniisip ng karamihan. Sa isa sa kanyang pag-aaral, nagkaroon pa siya ng kakaibang connection sa isang day octopus habang inoobserbahan ito sa dagat. Dahil ayon sa kanya, ang kakayahan nitong maglaho sa loob lang ng isang segundo ay isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit ito nabubuhay laban sa mga predator tulad ng reef sharks.
Pero may isa pang klase ng octopus na mas lalo pang nagpamangha sa mga scientist, ang coconut octopus. Ang coconut octopus ay isa sa pinakamalinaw na patunay na hindi ordinaryong nilalang ang octopus. Sa ilalim ng dagat, makikita itong may bitbit na kalahating baon ng niyog habang gumagapang sa buhangin. Pero hindi ito basta random na ginagawa. Ginagamit nito ang mga bao bilang portable na taguan. Parang dala-dala nito ang sarili niyang armor saan man ito pumunta. At mas nakakabilib pa, 2 galamay lang ang ginagamit nito sa paglalakad habang hawak ang mga shell gamit ang iba pa nitong tentacles. Parang naka-stilts itong naglalakad sa ilalim ng dagat. Kapag may panganib, mabilis nitong pinagdudugtong ang 2 shell para gawing matigas na shield sa paligid ng katawan nito. Isang klase ng tool use na dati ay inaakala ng mga scientist na tao, uwak at primates lang ang kayang gawin. Pero heto ang octopus, gumagamit ng objects sa paligid para protektahan ang sarili. Parang naiintindihan nitong pwede nitong gawing weapon o defense ang environment nito. Pero hindi lang coconut octopus ang nagpapakita ng kakaibang talino. Sa malamig na karagatan malapit sa Pacific Coast ng Canada, may mas malaking uri ng octopus na mas lalo pang nagpamangha sa mga researcher, ang giant Pacific octopus. Isa ito sa pinakamalalaking octopus species sa mundo. At ayon sa mga obserbasyon, gumagamit ito ng mga bato para gumawa ng sariling hunting traps. Habang gumagalaw sa tidal pools, nagdadala ito ng mga bato para gumawa ng taguan kung saan ito pwedeng mag-abang ng prey. Hindi ito simpleng instinct lang. Pinaplano nito ang galaw, pinipili ang pwesto, at hinihintay ang tamang oras bago umatake. Parang isang hunter na may sariling strategy. At kahit ang maliit ngunit nakamamatay na blue-ringed octopus ay gumagamit din ng kakaibang paraan para mabuhay. Hindi ito nagtutago tulad ng ibang octopus. Kabaliktaran pa nga, ipinapakita nito ang panganib nito. Kapag threatened, mas lalo nitong pinapaliwanag ang matingkad na blue rings sa katawan habang pinapadilim ang paligid ng balat nito. Dahil dito, sobrang lakas ng kontrast ng kulay nito sa ilalim ng dagat. Parang warning sign na nagsasabing, lumayo ka. At may dahilan kung bakit kinatatakutan ito. Kahit kasya lang ito sa palad ng tao, isa ito sa pinakadelikadong hayop sa Earth. Ang kagat nito ay may napakalakas na neurotoxin na kayang pumatay ng adult human sa loob lang ng ilang minuto. Kaya sa halip na magtago, ginagamit nito ang matingkad na kulay bilang pananakot laban sa predator tulad ng stingrays at ibang sea hunters. Sa mundo ng mga octopus, bawat galaw ay may dahilan. Bawat kakayahan ay ginagamit hanggang sa pinakalimit nito. At bawat desisyon ay nagpapakita ng intelligence na halos kapantay ng ilan sa pinakamatatalinong hayop sa planeta. Pero habang kakaiba ang katawan ng octopus, mas misteryoso pa ang nangyayari sa loob ng isip nito. Dahil para sa isang nilalang na halos buong buhay ay nakatira sa dilim ng karagatan, napakakomplikado ng paraan ng pag-iisip nito. At isa sa nakakagulat na bahagi ng buhay nito ay ang paraan ng pagtulog nito. Habang karamihan ng hayop ay natutulog para magpahinga, ang octopus ay tila natutulog para matuto. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Sidney O'Brien, may kakaibang nangyayari habang natutulog ang octopus sa ilalim ng dagat. Hindi simpleng pahinga lang ito. Parte ito ng survival system nito. Halos 60% ng maikli nitong buhay ay ginugugol sa pagtulog. Pero hindi ordinaryong tulog ang nangyayari rito. Kapag pumapasok ito sa tinatawag na active sleep, nakahawig ng REM sleep ng tao, biglang nagiging kakaiba ang katawan nito. Biglang kumikibot ang balat nito. Nagpapalit-palit ng kulay. Minsan mabilis, minsan sobrang intense. Parang may sariling buhay ang balat nito habang natutulog. Para itong nilalang na nananaginip habang nakikipag-usap gamit ang buong katawan nito. At ayon sa mga scientist, posible raw na habang nangyayari ito, pinoproseso ng octopus ang mga alaala at experiences nito sa buong araw. Parang nire-replay nito sa isip ang lahat ng natutunan nito. Mga lugar na napuntahan, mga predator na nakita, mga paraan kung paano ito nakaligtas. Sa maikli nitong buhay, tila ginagamit ng octopus ang pagtulog para mabilis na matuto at maka-adapt sa mapanganib nitong mundo. At habang mas lalo natin itong naiintindihan, mas lalo rin itong nagiging misteryosong nilalang mula sa kailaliman ng karagatan. Isipin mo na lang kung gaano naging kakaiba ang isip ng isang octopus. Isang nilalang na kayang magproseso ng napakaraming impormasyon habang mabilis na lumilipas ang maikli nitong buhay. Parang buong existence nito ay isang tuloy-tuloy na laban para matuto, mag-adapt at mabuhay. Pero habang mas pinag-aaralan ito ng mga scientists, mas lalo nilang napapansin na ibang klase talaga ang paraan ng pag-iisip nito. Ang utak ng octopus ay parang hugis donut na nakapalibot sa lalamunan nito.
At mula roon, kumakalat ang intelligence nito sa buong katawan hanggang sa mga galamay. Hindi ito nag-iisip katulad ng tao. Hindi ito umaasa sa isang central brain lang. Sa halip parang bawat bahagi ng katawan nito ay sabay-sabay na nagpoproseso ng impormasyon. Nararamdaman nito ang paligid, mabilis itong nagre-react at gumagawa ito ng desisyon sa paraan na halos hindi natin maintindihan. Parang may sarili itong bersyon ng intelligence na iba sa lahat ng kilala natin. At dahil dito, maraming scientist ang naniniwalang ipinapakita ng octopus na hindi iisa ang paraan ng pagiging matalino sa mundo. Parang natuklasan nito ang ibang paraan ng pag-survive at pag-intindi sa buhay na lampas sa normal nating naiisip. Sa loob ng maraming taon, akala ng mga tao na ang octopus ay simpleng solitary hunter lang. Nag-iisang nilalang na nabubuhay ng walang pakialam sa iba. Pero may isang discovery sa malalim na karagatan malapit sa Costa Rica ang bumago sa paniniwalang yun. May natuklasang mahigit 100 dorado octopuses na magkakasamang naninirahan malapit sa maiinit na hydrothermal vents sa ilalim ng dagat at hindi sila naroon para manghuli. Naroon sila para protektahan ang kanilang mga itlog at supling. Biglang nagbago ang tingin ng mga scientists sa octopus. Dahil ang mga nilalang na dating inaakalang walang emosyon ay nagpapakita pala ng kakaibang pag-aalaga sa kanilang anak. Pero kasabay ng misteryong iyon ay ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay ng octopus. Matapos mangitlog ang isang babaeng octopus, may nangyayaring kakaiba sa katawan nito. Parang may biological switch na biglang nagbabago sa buong sistema nito. Dahil sa epekto ng optic gland nito, unti-unti nitong tinatanggihan ang pagkain. Humihina ang katawan nito araw-araw. At sa loob ng ilang buwan nananatili lang itong nakabantay sa mga itlog nito habang dahan-dahang nauubos ang lakas nito. Hindi ito umaalis. Hindi ito sumusuko sa pagprotekta sa mga anak nito hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ang huling ginagawa nito sa buhay ay hindi para sa sarili nitong survival, kundi para tiyaking mabubuhay ang susunod na henerasyon. Sa malamig at madilim na bahagi ng karagatan, ang buhay ay hindi lang simpleng laban para mabuhay. Isa itong napakadelikadong balanse sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa kakaibang paraan, ipinapakita ng octopus kung gaano kahirap, kahina at kasabay noon. Kung gaano rin kaganda ang existence ng buhay sa Earth. Habang mas tumitingin tayo sa kailaliman ng dagat, mas napapansin nating ang octopus ay hindi lang basta hayop na may 8 galamay. Isa itong buhay na halimbawa ng ibang klase ng intelligence. Isang uri ng isip na hiwalay sa paraan ng pag-iisip ng tao. Sa loob ng millions of years ng evolution, nakagawa ang kalikasan ng nilalang na halos parang alien sa sarili nating planeta. At marahil iyon ang pinaka-nakakabighaning bahagi ng octopus. Pinapakita nito na ang intelligence ay hindi lang limitado sa tao, na maaring may iba pang paraan ng pag-iisip, pagdama at pag-survive na hindi pa natin lubos na naiintindihan. At habang patuloy nating ini-explore ang karagatan, lalo nating napapansin na baka ang Earth mismo ay puno pa rin ng mga misteryong hindi pa natin kayang ipaliwanag. Dahil sa ilalim ng madilim na dagat, may mga nilalang pa ring parang galing sa ibang mundo. At ang octopus ay isa sa pinakamalinaw na patunay nito. Kung napatingin ka rin sa karagatan ng iba matapos marinig ang kwento ng octopus, baka mas marami pang misteryong naghihintay na matuklasan sa kailaliman ng mundo. At habang mas lalo nating sinisilip ang ilalim ng dagat, mas lalo nating napapatunayang marami pa tayong hindi alam tungkol sa buhay sa Earth.